Magandang buhay mga katiyats. Noong unang episode natin ay napanood natin na ini-interview ni Mel Tiangco si Imelda Marcos tungkol sa 7,000 metric tons na ginto. Solid gold bars yun. At napanganga si Mel Tiangco doon. Ngayon, ito na naman si Maring Winnie Monsod, isang Batikan na journalista ito. Maring Winnie Monsod. At dito sa bidyong ito ay atin mapanood ang kwentuhan o balitaktakan ng dalawa tungkol sa mga ginto ng Apulacay na naka-trade ngayon o noon pa man hanggang ngayon sa 170 banks all over the world. Atin pakinggan ang dalawa. Kita, meron akong mga dokumento. He started trading on gold. When he had about 6,000, 7,000 tons, he entered politics. 7,000 tons? Yes, I have the documents. Grabe na panganga, napanganga si Maring Winnie. Imagine 7,000 metric tons of gold tinitrade. Ngayon, trading ang tawag sa mga bitcoins. Noon ay ginto ang tinitrade. At ayang 7,000 metric tons na yan ay pwedeng doon yan sa legendary Italiano or sa Yamashita Treasures. At bago pumasok si FM sa politika, before naging presidente, ay nagtitrade na raw yan ng gold kasi nagiging attorney siya noon ng mga tinatawag na Italiano, ng Italianos Gold. At meron siyang hati doon, merong share, at sa Yamashita Treasures naman ay meron din siya. Kaya hindi makapagtataka na meron siyang mga nailagay sa mga bangko. At isang katibayan yan ay ang ating gold reserve sa World Bank ngayon na merong 156 tons. 156 tons lang, hindi 156,000. Pang 24 tayo sa mundo. Merong mga about 190 or 194 countries na naglagay ng gold reserve sa World Bank. Out of 194 ay pang 24 tayo. Hindi tayo kulilat, lampas tayo sa kalahati. Sino ba namang presidente sa kasaysayan ang naglagay ng gold reserve, gold deposit, gold bars sa World Bank, kundi sa kapanahonan lamang ng Apulacay? Kaya kahit na nagkurakot yun, kung nagkurakot man, ay meron pa rin siyang iniwan na mga ginto. At itong gold for Filipinos and humanities, maganda sana ito. Kaya lang biglang naglaho din. Okay, balikan natin ang usapan ng dalawa. I have all the documents. You are telling me, Mrs. Marcos, And that gold you nung have araw 7,000 tons in the basement of your house in... Something like that. Nakaposisyon na ni Marcos ang gold niya doon sa all over the country. Kung in other words, kung pinayagan si Marcos bumalik, ibabalik niya yung gold dito sa country at tutulungan. Pero hindi babalik. Marami siya. Hindi babalik. Between 1983 and 1986, Mr. Marcos had all the opportunity to bring back that gold. And he did not. He did not because he positioned it, because in the event that he positioned it in 170 banks. Kaya daw hindi naibigay sa humanities or sa Filipinos. Kasi naman ay naka-time deposit, bali nakalagay sa mga bangko, 170 banks, ang mga gold na yon. Pero ang mga gold na yon ay hindi naman yung galing sa kaban ng bayan, kundi sa sariling diskarte ng Apulacay sa pagtreasurehan ng Yamashita at pati na rin doon sa sinasabi ng mga Italiano golds. Okay,
Pati si Presidenteng Duterte ay naniwala na merong ginto ang Apulacay na nilagay sa mga bangko at sa tamang panahon ay pwedeng buksan ito at may pamahagi sa mga Pilipino. Atin panoorin. Magaling si Marcos. I'm sorry to say. The Marcoses, I will not name the spokesman. Ito yon ito. Sabi nila na they'll open everything. But we are ready to open and bring back. Sabi niya, pati yung gold bars. And the only reason really was, sabi nila, that the father was protecting the economy. There's an envelope with Belgium on the front of it. The mysteries, what could this be? So this is some sort of treasury certificate. It's slightly fuzzy. Ito naman yung 100 billion yata ito na account in Brussels. But it's, alright, we can't show you. But it shows Atin muna balikan yung sinabi ni Duterte. Ferdinand Meron Marcos. akong narinig doon sa huling linya. Really was, sabi nila, Ito yun. Pakinggan natin muli. bring back. Sabi niya, pati yung gold bars. And the only reason really was, sabi nila, that the father was protecting the economy. Ayan. Hindi raw yun kinuha muna. Hindi winidraw ni Marcos to protect the economy of the whole world. Kasi nga, yung sinasabi na Tajian Taliano Gold, ayun yung nagpatayo mismo ng World Bank, ng Monetary Fund, at pati ng World Debt Facility. Ibig sabihin yung ginto talaga ng Taliano na pangasiwa si Marcos, nagiging attorney, ayun na yung ginamit sa World Bank. Lahat puhunan sa pagpautang ng ibang bansa na gustong umutang, yun yung World Debt Facility. Yun pala ang mga ginto na yun na ginagamit. At yan ay back up ang istorya niyan ni Karen Hoodies, isang World Bank lawyer noon. At na-vlog na natin yan, na sinabi ni Hoodies na totoo ang mga gintong yan. There's an envelope with Belgium on the front of it. Okay, si Imelda ito at isang nag-interview. What could this be? Ngayon tingnan na natin yung napakaraming mga papeles. But it's, alright, we can't show you. Okay, dito. Fast forward tayo It konti. shows in a bank in Brussels, 7 billion. Okay, so ito na yan. Ito yung papeles lahat ng dokumento ng 170 bank accounts na kada account niyan ay hindi bumaba sa 1 billion. 1 billion dollars yun, hindi yun 1 billion peso. Dollars. Kaya 170 banks times 1 billion dollars. So, merong 170 billion dollars more or less. 170 billion yan ha. Napakalaking amount yan. Kaya ito, makikita natin dito, nandyan si Imelda Marcos, hindi yan Photoshop. Bakit naman gagawin to ni Imelda na magpapakita ng mga ganyan? Ayan ang kapal-kapal ng mga dokumento niyan. Kasi nga, ang World Debt Facility ay pag-aari pala yan ng Amerika at ng Pilipinas. Ay nako, sana totoo ang mga kwentong ito. Ipagpatuloy natin ang episode 2 nito, kung saan ay inyo nang matunghayan kung ilang bangko sa ang lugar nakadeposito ang mga account na ito. Okay, so hanggang sa muli,
mga katiyats. Paalam na at ingat kayong lahat. God bless.